Tawagin niyo na lang ako sa panghalang Derek. Nasa middle age at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya dito sa Makati. Aaminin ko, may pusong babae ako. Kahit hindi halata sa panlabas na niyo o kilos at pananalita, lalaki pa rin ang gusto ko. Kung experience sa seryosong pakikipagrelasyon ang pag-uusapan, nakatatlo na rin ako na ang average na duration ay 5 taon. Ganyan ako kaseryoso sa pag-ibig. Kumbaga, todo bigay kapag nagmamahal at kung maaari, walang monkey business. Kaso sadya yatang hindi panghabang buhay ang ganitong klaseng relasyon. Magmahal ka man ng todo, ibigay mo man ang lahat ng makakaya mo. Maging honest at seryoso ka man sa kanila, mawawala at mawawala pa rin sila sa'yo. Iiwanan kang luhaan at nag-iisa. Hanggang kailan tayo ganito? Yan ang palagi kong tinatanong sa mga karelasyon ko. Nang sinasagot naman nila ay, Habang buhay syempre. kung may asawa ka na ba, makikipagrelasyon ka pa rin sa akin. Magkikita pa rin ba tayo? Bibigyan mo pa rin ba ako ng panahon? Pangako yan, Derek. Hindi ako magbabago. Iyan ang usual kong naririnig sa kanila. Hindi magbabago. At naniwala at umaasa naman ako. Pero alam din naman natin na kapag dumating ng panahon na may nakita silang bago, mas bata o may pakinabang, bigla na lang din sila maglalaho. Siyempre lalaki sila. Kung ang gusto ng bakla ay lalaki, ang gusto naman nila ay babae. Kumbaga, the math is not mathing. Masakit dahil siyempre, isa lang ang buhay at kahit ganito tayo, isang bakla, nangangarap din naman tayong maka-experience ang mahalin ng tunay, magkaroon ng katuwang hanggang sa pagtanda. Pero dahil nga sa karanasan ko, tanggap ko na yon. Dadaan lamang sila sa buhay ko. Kukuha ng karanasan o gawing source ng pantawid gutom nila. At iyon na, kapag kaya na niyang lumipad, lilisan siya at iiwanan akong nag-iisa at lihim na umiiyak. Siyempre, may pangarap din sila magkaroon ng pamilya at anak, which is naintindihan ko naman. Hindi tayo kasali sa plano nila sa buhay. Matik na yon. Hindi na kailangang i-memorize pa. Kaya nung dumating si Rodel sa buhay ko, hindi ko siya sineryoso. Hindi na ako nag-expect pa. Isiniksik ko sa aking isip na alis din siya. Hahanapin ang mga pangarap niya na hindi ako kasali. Well, kahit papaano, may consolation pa rin naman. Dapat ko pa rin ikatuwa na binigyan ako ng pagkakataong makasama siya. Ang sabi nga nila, it's better to have loved and lost than not to have loved at all. Si Rodel pala ay 24 years old lang at laking probinsya sa Samar. Nakita kami sa isang gay bar nung nagyaya ang mga barkada ko roon. Isa siyang waiter. In fairness, matangkad siya na nasa 5'10 or 5'11 ang taas. Matipuno at bilugan ang katawan. Moreno at makinis ang kutis. Matangos ang ilong. Mahilig sa simikalbong gupit at magandang manamit. Pero ang higit na nakakabighani sa kanya ay ang mga dimples niya na kapag gumiti ay nakakapawi na problema. Ngiti pa lang ay heaven na kumbaga. Ang akala ko nga nung una, macho dancer ang mokong dahil kung ako ang uhusga, talbog lahat silang nagsasayawan sa stage sa forma ni Rodel. Nung una kong punta sa bar na iyon ay hanggang tingin lang ako sa kanya. Pero sa pangalawang punta ko, doon na nagsimula ang aming kwento. Biyernes ng gabi iyon, mag-isa akong pumunta. Me time kumbaga. Medyo may kinaiinisan kasi ako sa trabaho at gusto kong magmuni-muni at pahupain ang galit ko. Ang siste, nalasing ako at hindi ko natansya ang dami ng nainom ko. Halos hindi na ako makalakad ng matuwid. Nilapitan niya ako, tinanong kung kaya ko pa ba raw umuwi. Nang sinabi kong hindi, pinahintay lang niya ako dahil malapit na magsara ang bar. Siya na raw ang maghatid sa akin. Sa pagkakataon pa lang na iyon ay
Impress na kagad ako sa kanya dahil sa paghatid at pag-alala niya sa akin hanggang sa loob ng kwarto ko. Hindi niya ako iniwan hanggang makita niyang nakapwesto na ako sa kama ko at okay na ang lahat. Nasabi ko tuloy sa sarili ko, knight in shining armor ang dating ng loko. Nung nagpaalam na siya, nag-offer akong doon na lang siya matulog at naawa kung baka kumapaano pa siya sa labas. May extra bed naman ako. Nagdalawang isip man ay pumayag din siya. Mag-alas 12 na ng tanghali nung magising siya. Nakahanda ng pagkain at hinikayat ko siyang kumain muna bago umalis. Pinaunlakan naman niya ako. Sa kwentuhan namin nalaman ko na galing pala siya ng Samar at napadayo sa Maynila dahil may hinahanap siya. Trabaho at swerte. Sa kwentuhan na rin naming iyon ko nalaman ang hirap na dinanas niya sa trabaho. Nung tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagmamacho dancer, ang sagot niya lang ay, Sa totoo lang, ayaw ko rin naman. Kahit sabi nilang mas malaki ang kikitahin ko dun, ayaw ko talaga. Parang hindi ko kayang ilalad yung katawan ko sa ganong klase ng trabaho. Nasa ganyan kasi ang tukso. Kapag naranasan mo na, yun, mahirapan ka na bumalik sa dati. Tapos ito pang manager kong bakla. Ayaw din naman niyang sasabak ako sa ganyan. Yun, trip yata ako. Kasi lahat ng galaw ko pinapakailaman, pinapansin, minomonitor. Lahat nga ng mga babaeng dumidikit sa akin, kahit kasama ko sa trabaho, tinatanggal niya pag dumidikit sa akin eh. Kaya yun, nasasakal ako sa trato niya sa akin. Kuminsan nga parang gusto ko nang umalis dun eh. ang gwapo mo kasi. Hindi na siya nakasagot. Binitawan lang isang ngiting hiya. Heaven naman ako nung masilayan ang ngiti niyang iyon. Bakit nga pala? Ano mo ba yung manager na yun? Yan nga hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, may gusto siya sa akin. Tsaka alam ko rin may balak siyang ibahay ako. Yun ang sabi ng mga kasamahan ko. Kaya pala. Pinagpapantasyahan ka. Pero, matanong ko lang parang hindi mo gusto yun, ayaw mo pang makipagrelasyon sa isang bakla? Sa totoo lang, ayoko talaga. Parang hindi ko kaya eh. Ang diretsa ang sagot niya. Nakatingin sa akin at tila ipinapahiwatig na huwag na akong kahit mag-isip man lang kung sakaling may balak ako sa kanya. Pero napansin ko ring may lungkot ang mga mata niya. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yon. Bakit naman? Anong masama sa pakikipagrelasyon sa bakla? Pasensya ka na kung makulit ako Kanya-kanya naman tayo ng preference. Kaya hindi nawawala ang respeto ko sa kanila. I mean yung tunay at wagas na nagmamahalan na. Pero sa akin lang kasi, bakit pa ako makikipagrelasyon sa isang bakla kung isang babae ang gusto ko? At bakit ko pa pahihirapan ng damdamin ng baklang magmamahal sa akin, di ba? At saka, ang pagmamahal kasi ay kusang sisipol yan nang hindi sinasadya, hindi pinipilit, at karamihan sa mga bakla, hindi faithful. Kahit kanino, basta type nila, pinapatulan nila. Aray ko naman. Hindi naman siguro lahat ng bakla ay ganyan. Sobra ka naman dyan. Ay, sorry. Pasensya ka na. Sa tagal ko ba naman nagtatrabaho sa bar na yun, syempre ang dami ko nang nakikita. Nasasaksihan. Saka karamihan, Derek, karamihan talaga ganun. At wala pa akong nakikita o nakikilalang baklang hindi naglalanti kahit may partner na sila. Okay, fine. May point ka naman doon. Di ibig bang sabihin yan, walang chance na iibig ka sa isang bakla? Hindi ko rin masabi yan Pero siguro kapag nangyari yon, may malaking dahilan kung bakit ako papasok sa ganyang klase ng relasyon. Well anyway, ano nga palang plano mo ngayon dyan sa work mo kung ganyan naman ang manager mo sa'yo? Aalis ako kapag nakahanap ako ng iba. Sa totoo lang hindi ko na talaga kaya Marami na rin nakagalit sa akin dun. Mga kapwa katrabaho dahil napaalis yung ibang mga babae nang dahil sa akin. At saka may mga lalaki ring nainggit sa akin dahil ako ang paborito ng mga customers at ang manager ko ay lagi akong hinahanap. At saan ka naman pupunta? Maghahanap na lang uli ng ibang trabaho. Kung wala akong mahanap at ubos ng pera ko, ibabalik na lang ako sa probinsya namin.
Kung ganun, dito ka na lang muna sa akin habang naghahanap ka ng trabaho. At kung hindi ka pa makakahanap ng trabaho ay may job opening sa kumpanya ko. Recommend kong ipasok ka ron. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung bakit ang bilis kong nagtiwala sa kanya na patirahin siya sa bahay ko. Hindi naman nakakibo si Rodel sa sinabi ko. Marahil ay nag-iisip siya. Sige na, huwag ka na mahiya. Wala din naman akong kasama rito at saka isa pa. Harmless ako, promise. Paano naman kita babayaran yan? Pwede ka naman maglinis-linis ng bahay, maglaba, magluto. Kung ano pa. Kung ayaw mo naman gumawa nun, pwedeng ikaw na lang. Pagtsatsagaan na lang kita. Palabiro ka rin pala. Uy, hindi ako nagbibiro Totoo yun. Kaya dapat lang na magpalipin ka sa akin para di yung ikaw yung hahanapin kong pambayad. Nag-resign siya kagad kinabukasan at nagsama kami sa apartment ko. Sagot ko ang lahat ng gastos. Ilaw, kuryente, tubig, pagkain at binibigyan ko rin siya ng konting pantawid gastos sa pag-apply niya. At okay lang sa akin yun dahil kaya naman ang budget ko at nakakatulong siya sa bahay. At bago pa lang tinanggap ni Rodel ang alok ko na doon tumira sa apartment ko, may seryosong kasunduan kami at ipinangako ko sa kanya ito. No string attached ang pagtulong ko at wala iyong hidden agenda. At upang maniwala siya na seryoso ako sa sinabi ko, isinulat ko ang pangako kong iyon sa isang papel. Pinirmahan at iniabot iyon sa kanya. Promise na hindi mo sisirain yung pangako mong yan. Kasi naturuan na ako sa nangyari sa akin. May experience akong hindi maganda. Hindi na niya ikuwento pa yung hindi maganda na karanasan niya. Hindi na rin ako nagtanong pa. Promise and cross my heart, hindi ko gagawin sa iyo yung kagaya ng ginawa ng manager mo. Ang sagot ko naman, iminuestra ko pa ang pag-ekis ng isang kamay ko sa dibdib. Pagkatapos kong masabi yon, saka pa niya tinanggap ang papel at binitawan ng isang nakabibighaning ngiti. Siyempre, heavy na naman ako. Damandam ako ang matinding kaligayahan niya. In fairness, napakasipag ni Rodel sa trabahong bahay. Simula nang doon na siya tumira sa akin, napakalinis at orderly ang lahat ng mga gamit ko. Pati kubeta, pinakintab niya. Wala akong makikitang tambak na labaan sa pag-uwi ko galing trabaho dahil lahat nilaban niya kagad. Kahit ang pagluluto, pamamalengke, at kahit anong errands ay siya ang gumagawa. At marami siyang alam na trabaho, kagaya ng pagkumpuni ng kahit anong sira. Pakiwari ko nga ay wala na akong mahihiling pa sa samahan namin. I mean, except sa isang bagay, na sana siya ang taong magmamahal sa akin at magiging katuwang ko sa habang buhay. Pero sa bawat pagkakataon na pumapasok sa isip ko ang ganon, pilit ko ring binubura iyon. Ang sasabihin kagad sa isang parte ng utak ko ay, "Ay Derek, nag-iilusyon ka na naman. Hindi ka pa natuto? Magkasya ka na lang sa panakaw na tingin, palib na paghangat sa pag-amoy-amoy ng mga lapahin niya. Di ba bawal nga ma-in love?" Tapos tatawanan ko na lang ang sarili ko. Sa samahan naming iyon ni Rodel ay mas lalong lumalim pa ang mga nalalaman ko tungkol sa kanya. At ang isa sa mga iyon ay ang pagka-aloof niya sa tao. Confident siya sa sarili, oo. At kapag nakita mo siyang naglalakad halimbawa, wala ka makikitang kakaiba. Masayahin, palabiro. Pero kapag napansin naman niya na ang isang tao ay may gusto sa kanya, mapababae man o bakla, tila natataranta siya. Isang beses na namalengke kami at hinintay ko siya sa kotse dahil may binili pa sa isang shop. Maya-maya heto na, nagmamadaling pumasok sa kotse at nung nakapasok na, mabilisin ding isinara ang pinto. Yun pala'y may sumunod na bakla. At dahil sa hindi pinansin ni Rodel, asar na asar si Ateng. At sa akin ibinaling ang kanyang inis. Ay, Joang ba yan? Ang sungit-sungit ha. Kumakasta ka ng mga artista. Bakla di naman pala, pwe.
Napailing-iling na lang ako at tinignan si Rodel na napakamot ng ulo. Pero sa loob-loob ko, syempre, naging palaisipan din sa akin ang nasaksihan kong iyon. Kahit sa mga barkada ko, lahat sila crush si Rodel. Pero si Rodel lang talaga umiiwas. Hindi naman yung supladong turing. Yung dumidistansya lang. Ipinapakita niyang hindi siya pwede. Hindi ko nga boyfriend yan. Huwag nga kayong ganyan, nakakaya doon sa tao. Tinulungan ko lang yan, walang bahit mali siya. Yun na lang nasasabi ko sa mga kabarkada kong nagbibigay ng mali siya sa samahan namin ni Rodel. Ayaw kasi nilang maniwala. Biyernes iyon ang maisipan namin mag-inuman. Kaming dalawa lang, sa terasa ng apartment ko. Ang sabi nga nila, we time kumbaga. Actually, sinadya ko rin yun para maisiwalat ko sa kanya mga salubin ko. Sa 2 buwan naming pagsasama, feeling ko, sobrang close na namin. At si Rodel ang taong pwede kong mapagkatiwalaan sa mga sekreto at kabulastugan ko sa buhay. Naka8 bote na ako at si Rodel naman ay naka10 na yata. Hindi ko na mabilang. Lasing na ako at sa tingin ko ay gano'n na rin siya. Rodel, matanong ko lang masaya ka ba sa apartment ko nakasama ako? Hindi ka ba naasiwa sa akin, natatakot na baka isang gabi aswangin kita? Okay naman ako. At kung sakali mang gagawin mo yun, di ba may kasunduan tayo? At maaring umalis ako kapag nangyari yun. Katulad nung ginawa ko sa bar. Hindi naman mangyayari yun kasi wala naman akong balak na labagin ang kasunduan natin. Oo, bakla ako. Nagkakagusto ako sa lalaki. Lalo na sa katulad mo. Pero hindi naman ako namimilit ng taong ayaw sa akin. Alam ko naman yun. Alam mo, Rodel, parang pagod na ako sa buhay. Bakit naman? Bakit mo naman nasabi yan? Para kasing nawawalan na ako ng pag-asa na makahanap pa ng isang taong magmamahal sa akin. Yun bang handang ibigay ang sarili niya sa akin yung karamay ko sa mga problema at handang makasama ako habang buhay. Oo, may pera nga ako. May savings sa bangko. May naipundar na property sa probinsya. Pero hindi naman nito nabibili ang tunay na kaligayahan, di ba? Parang nakakasawa na ba yung ganitong klase ng buhay. Ganito na lang pa ang buhay ko. Paulit-ulit na nasasaktan, niloloko, iniiwan, pinaglalaruan. Nakakalungkot lang. Alam mo, Rodel, simula pa nung narealize ko na isa akong bakla, palagi na lang ako umiiyak. Siyempre, hindi ko matanggap. Itinago ko ito sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Walang nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Habang nag-uumpukan kami mga lalaki magbabarkada, ang mainit na pinag-uusapan namin palagi, yung mga babae, mga naging babae nila. Nakikisali ako sa usapan, syempre. Nagpapanggap na, gusto ko rin ng ganitong babae. Sexy. Malaki ang inaharap. Maganda katawan. Pero, sa loob-loob ko, puro kasinungalingan ang mga sinasabi ko. Nagkukunwari. Tinitiis ang lahat. Tinitiis kong itagong lahat ng katotohanan. Nung may love ako sa best friend ko. Sa best friend ko pa naman talaga. Kapag nagsasama kami niyan, ang saya ko. Ang saya namin. Pero wala siyang kanabalam na may gusto ako sa kanya.
Nakakatawa. Pero kapag nasa kwarto na ako at nag-iisa, umiiyak ako. Nagtatanong kung bakit ako kakaiba. Kung bakit kailangan kong magdusa ng ganun. Nung second year college na ako, ayun, bumigay na rin ako. Actually, ang unang bumigay ay yung kaibigan ko. Nag-inuman kami, nakatulog ako sa kwarto niya. Tapos yun, may naganap. At simula nun, ginagawa na namin palagi yun ng patago. Naging kami. At tumagal ng 6 na taon ng patagong relasyon namin iyon. Nung may asawa na siya, nag-isa na naman ako. Naghanap din naman ako ng bago, syempre. At tumagal kami ng 4 na taon pero ayun, naulit. Nawala siya. Nakahanap uli ako at tumagal yun ng 3 taon. At yun, as usual, nawala naman siya na parang bula. Sakit. Ang sakit. Sakit. Grabe, yun. Yun lang pagpapanggap, masakit na eh. Parang may sasabog na sa dibdib mo. Tapos, yung mga panlalait, panguhusga, pang-discriminate ng mga tao. At ang mas lalong masakit, yung paglaruan ng puso mo na parang bang hindi ako tao na marunong din masaktan at magmahal. Nanatiling walang imik si Rodel. Nung nilingon ko siya, nakatutok ang mga mata niya sa kabilang direksyon. Kahit nakatalikod ang ulo niya, napansin kong tila nagpapahid siya ng luha sa pisngi. At syempre nagulat ako. Ano ba nangyari? Ang tanong ko sa kanya habang hinahawakan ko ang balikat niya. Wala. May naalala lang ako. Ang sagot naman niya habang patuloy ang pagpahid sa isang kamay sa pisngi. Dahil napansin ko, naramdaman kong meron siyang malalim na itinatagong sama ng loob. Kwento ko naman Pangungulit ko sa kanya. Nung una sa tingin ko, nag-aalangan pa siya. Pero siguro nung nakapag-isip-isip na mapagkakatiwalaan niya ako, nagsimula din siya magkwento. Pagmamahal ng mga magulang, tiwala sa sarili at sa mga tao, at takot para sa kinabukasan. Yan ang mga problema ko. Wala na ako mga magulang eh. Nabuntis ang nanay ko nung nagtrabaho siya sa Maynila bilang katulong. At nung ipinanganak ako, namatay naman siya. Simula nung tita ko na nag-alaga sa akin pero palaging mainit sa akin ng asawa niya dahil malas daw ako. Palagi silang nag-aaway dahil sa akin. Sigawan, binubugbog ang tita ko. Nung 16 na taon na ako at di na makatis sa lahat na nangyayari. At dahil na rin sa awa ko sa tita ko, ayun, lumayas ako. Inampo naman ako ng isang mayamang bakla. Pinakain, binihisan, pinag-aral sa college. Nagbuka akong tao. At ang kapalit naman nun ay yung pagkatao ko. Noong una, okay lang sa akin yun, palibasa. Busog sa luho at rangya. Pero nung natuto akong umibig sa isang babae, doon nagsimula ang pagkaletsa-letsa ng buhay ko. Nalaman yun ng bakla at sa tindi ng galit niya sa akin. Ikinulong niya ako sa isang kwarto. Itinali. Nang masaklap, ibinenta niya ako sa mga kaibigan niyang tulad niya. Sobrang mga pinagdaanan ko noon. Hindi ko talaga masikmura na. Parang ayaw ko lang mabuhay sa mga sandaling yun. Tapos nung makatakas ako, napag-alaman ko itinakwil ako ng girlfriend ko. Siniraan ako nung bakla sa kanya at sa mga tao. May mga ipinagkalat pang mga litrato na ayun, pinagpasapasahan ako ng mga kaibigan niya.
nagpakalayo-layo ako sa lungsod at doon ako naghanap ng trabaho. Napagtrabaho naman ako bilang isang waiter. Pero sadya yata talagang malas ako sa buhay. May mga babae nagkagusto sa akin sa trabaho. Nag-iiringan sila at nag-aaway. Pero ang babaeng nakapagpalaya sa akin sa trabaho yung kasintahan ng anak ng may-ari ng bar. Pinabugbog niya ako at binalang papatayin kapag nanatili ako roon, kaya eto napunta ako dito sa Maynila. At yan ang dahilan kung bakit takot at galit ako sa mga bakla. At iniiwasan kong may magkagusto sa akin. Kasi ayoko na magkaletsi-letsi ulit ang buhay ko eh. Ako na hindi ko nakakayanin yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko pag nangyari ulit yun. Natameme naman ako sa narinig ko na kwento niya. Parang biglang nalimutan kong lahat ng mga problema ko at matinding awa sa kanya ang pumalit. Niyakap ko siya. Hinayaan naman niya akong gawin yun sa kanya. Nung sinabi kong uuwi na lang ako sa probinsya kapag hindi makahanap ng trabaho, sa totoo lang nagsinungaling ako sa iyo dahil hindi ko alam kung saan ako uuwi. Wala talaga akong uwihan, Derek. Wala. Natakot naman ako na baka maulit ang takbo ng pagkakaletsi-letsi ng buhay ko sa iyo. Wala akong nagawa, wala akong magawa. Hindi mo ba kilala ang tatay mo? Hindi. Wala makapagsabi sa akin kung sino siya. Hindi ko malaman ang gagawin sa mga sandaling yon. Ang tanging alam ko ay niyakap ko siya. Hinimas-himas ang likod, ang ulo, ang buhok, habang tila walang humpay naman ang kanyang pag-iyak sa mga bisig ko. Ewan ko din ba, pero habang hinihimas-himas kong ulo at buhok niya, hindi ko namamalaya na nagagawa ko na pala ang labag sa napagkasunduan namin. Namalayan ko na lang na sobrang lapit na namin sa isa't isa. Hindi ko may paliwanag ang halo-halong emosyon na naharamdaman ko. Nakikita ko pang luha sa pisngi ni Rodel at ramdam kong nangihina siya dahil sa sobrang kalasingan. Dapat siguro ng mga oras na yun ay umatras na ako. Dapat dun pa lang ay tumigil na ako. Pero hindi ko nagawa yon. Inalalayan ko siya makapasok sa kwarto niya para makapagpahinga. Doon na dapat matatapos ang lahat pero mas lalong naging magulo ang sitwasyon. Niyakap ko siya. Parang gusto ko siyang protektahan. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin makontrol ang sarili ko. Sa gitna ng kahinaan at emosyon, nabitawan ko ang pangakong matagal nang iniingatan. Alam kong may kasunduan kami, pero hindi ko natupad yon. Pagbalik ko sa kwarto, tuliro na ako. Ang bilis na mga nangyari. Halo ang guilt, hiya at pagkalito. Pero hindi ko rin maitatanggi na may parte sa akin na hindi nagsisisi sa nararamdaman ko. Lalo na matapos kong marinig ang kwento ng buhay niya, kung gaano kabigat ang mga pinagdaanan niya. Doon ko lang na-realize na hindi lang basta emosyon ang meron ako para sa kanya. May malasakit na talaga ako para kay Rodel. At sa isip ko kahit ano mangyari, ayokong pabayaan siya. Hindi dahil sa naganap sa amin, kundi dahil gusto kong may taong nandyan para sa kanya at gusto kong ako yon. Maaga akong nagising kinabukasan. Excited pero may halo rin kaba. Dahil may urgent pa din akong tatapusin sa opisina sa umagang yun, nagmadali akong maligo at magbihis. Sinilip ko ang kwarto ni Rodel at nakita kong nakahiga pa rin siya. Dati-rati, may pasok man ako o wala. Siya palagi ang nauunang gumising at pagkagising ko, handa na ang lahat at kakain na kami ng sabay. Pero hindi na ako nagtaka kung bakit nasa kwarto pa rin siya sa umagang yon, gawa ng kalasingan namin sa nakarang gabi. Dumiretso na lang ako ng trabaho kahit hindi pa ako nag-almusal. Sobrang saya ang nangingibabaw sa akin sa umagang iyon at pakiwari ko ay lalong lumalalim ang naramdaman ko para kay Rodel. Pakanta-kanta pa ako habang nagmamaneho papuntang opisina. Pero kinahapunan pagbalik ko ng bahay,
Bigla akong kinabahan nung hindi ko mahanap si Rodel. Tingnan ko ang mga gamit niya pero ang lahat na ito ay wala na rin. Hindi ako mapakali. Tinawagan ko ang lahat ng mga kaibigan at tinanong kung napansin pa nila si Rodel. Pero wala ni isa man lang sa kanila ang makapagbigay ng impormasyon kung saan nagpunta si Rodel. Nung mabaling ang mga mata ko sa ibabaw ng study table, nakita ko ang isang nakatuping papel. Binuksan ko iyon. Sulat kamay ni Rodel iyon. Dear Derek, masakit sa kalooban ko ang umalis pero wala akong nagawa kundi ang gawin ito. Sa 2 buwang pagtira ko sa'yo, noon ko lang naranasan ang sarap ng may taong nagtiwala sa akin, nag-alaga, na ipadama sa akin na may silbi din ako sa mundo, may importansya, at kung saan nakapagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Akala ko tuloy-tuloy na yun. Akala ko may swerte pa rin palang natitira sa buhay ko. Akala ko mararating ko na ang mga pinapangarap ko sa buhay ng dahil sa'yo. Akala ko meron pang natitirang baklang tapat at kayang gumawa ng kabutihan ng walang hinihinging kapalit. Akala ko iba ka, pero mali pala ako. Nagkamali ako. Alam mo namang buong buhay ko, sinalbahe ako ng mga katulad ko. Hindi mo ba naramdaman ang sakit na dinanas ko? Ang dulot na sakit niyo sa kaluluwa ko? Alam mo, ang pagpayo kong tumira sa iyo ay dahil sa pangako mong walang bahit mali siyang pagkupkup mo sa akin. Pero sinira mo ang pangako mo. Bakit? Bakit mo ginagawa yun? Sobrang sakit ang naramdaman ko habang ginagawa mo mga bagay na yun. Umiiyak ako pero hindi mo ako pinapansin. Katulad ka rin pala nila. Hindi mo alam na habang ginagawa mo sa akin yun, bumabalik-balik sa isipan ko mga naranasan kong yun. Ang pambababoy sa pagkatao. Lalo mo ako sinaktan. Lalo mong ipinadama sa akin na walang kwenta ang buhay ko. Na hindi ako karapat-dapat respetuhin. Masakit, Derek, masakit. Sobrang sakit. Kaya wala ng dahilan para magpatuloy pa ako sa pagtira sa'yo. Iyo kong isipin na sa pagtulong mo pala sa akin, katawan ko lang ang hapon mo. Ayaw ko nang maulit pa to. Kaya huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na akong hahanapin. Maraming salamat na lang sa lahat. Rodel. Yes. Kalakip dito ang papel kung saan mo isinulat ng pinirmahan na pangako mo sa akin. Isinusuli ko na. Natulala ako sa nabasa ko. Tila sinampal ako ng maraming beses. At di ko na napansing tumutulo na pala mga luha ko. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko ay naging selfish pala ako. Sa mga sumunod na araw, naging tulala ako. Hindi halos matanggap ang nangyari. Nahirapang mapatawad ang sarili. Nangihinayang sa nagawang pagkakamali at sa pagiging manhid at makasarili. Naisip ko na marahil kung pinigilan ko ang sarili ko sa gabing yun, hindi sana ako iniwan ni Rodel. Sobrang panghihinayang ko. Sobrang galit na naramdaman ko para sa sarili ko. Inisa-isa kong inikot ang mga bar sa Metro Manila gabi-gabi. Nagbabaka sakaling mahanap si Rodel. Pero halos 3 linggo nang paikot-ikot ako sa mga bar. Wala pa ring Rodel akong makita. Gi-give up na sana ako. Pero may natanggap akong text message galing sa isa kong kaibigan. Rick, may excite ka nitong news ko. Si Rodel nandito sa bar na pinuntahan ko ngayon. Eto kasalukuyang rumarampa at
all the way ang mukong. Ang ganda ng katawan ng papa mo. Ang pogi pa. Siya ngayon ang center of attraction dito kaya pumunta ka na now na. Simbilis naman ang kidlat na pinarurot ko ang kotse ko na halos paliparin ko ang sasakyan ko. At nung narating ko na ang baray, hindi ko na nabutan si Rodel na rumarampa. Pero lalabas na ulit siya sa last show. Dumating ang nasabing portion. Nagsilabasan ng mga dancers at ang pinakahuling lumabas ay si Rodel. Nakatrunks lang ang suot. Inuunat-unat ang katawan sa pagsasayaw na mistulang isang ahas na umaalingkis. Habang palapit ng palapit sa gitna ng stage. Napaka-eksperto niya sa pagsayaw. Nagtitilian ng mga babae, matrona at bakla. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko nung makita siya sa ganong ayos. Pakiwari ko'y ibang Rodel ang aking nakikita. Kabaliktaran sa Rodel na nakilala ko bilang waiter na naka-long sleeve sa tie. Mahiyain, disente ang forma, respektable, magalang at may pagkaaloof. Tinitigan ko siya sa sobrang pagkamangha at habang nasa ganong ayos siya sa pagsasayaw, nakita niya akong nakatitig sa kanya. Tila namangha din siya nung nakita ko. Bumaba siya sa stage at lumapit sa table namin. Sumasayaw pa rin siya habang papalapit. Ang mga mata ay mistulang nangiinggit, nambibighani, nakatutok ang mga mata sa akin. Maya-maya ay kinuha niya ang isang kamay ko at ipinatong yun sa dibdib niya. Sabay bulong sa akin ng, Ano? Okay ba? Di ba gusto mo naman yan? Di ba? pero hindi ako natuwa sa sinabi niya. Feeling ko ay umakyat ang lahat ng dugo sa katawan ko sa ulo. Hinablot kong kamay ko at binitawan ng isang tingin na nanggagalaiti. Pinilit ko ang sariling magtimpi. Nakangising aso si Rodel na bumalik sa stage. Nakatingin pa rin sa akin at kinakagat-gagat ng mga labing tila. Ipinaparamdam sa akin na nagugustuhan niya iyon. Sa kagustuhang makausap, tinawag ko kagad ang isang waiter at sinabing gusto kong makatable si Rodel. Pero may nauna na raw sa amin. Kaya wala na akong nagawa kundi ang manatili doon at hintayin ang pagsara ng bar. At habang nasa isang table si Rodel, panay naman ang pangiinggit at pagpapaselos niya sa akin. Inaakbay-akbayan niya pa ang customer. Halos magdikit na ang mga bibig nila sa pagkikwentuhan at pagtatawanan. Nasasaktan ako ng sobra. Pero tiniis ko pa rin. At ang nasa isip ko na lang ay kasalanan ko naman ang lahat. Nung magsara na ang bar, tinanong ko sa isang waiter kung nasan si Rodel. Pero nakaalis na raw ito kasama ang isa niyang mayamang customer. Tila gumuho naman ang mundo ko sa nalaman ko. Kinausap ko kagad ang manager at may-ari ng bar na nagkataong naroon pa at naisipan kong makipag-deal sa kanya. Sa deal namin, babayaran ko siya para si Rodel ay exclusive na sasama sa akin na hindi na kailangan magtrabaho sa susunod na gabi. Pumayag naman ang may-ari kapalit ng malaking halaga. Kinabukasan, wala pang alas 8 ng gabi nagpunta na ako sa bar. Pumasok ako sa manager's office at hinintay ang pagdating ni Rodel. Hindi ko maisalarawan ng tunay na naramdaman nun. Magkahalong takot at excitement ang aking nadarama. At nung pumasok na si Rodel sa manager's office at sinabing ng manager na sa akin siya magsiservisyo sa gabi ngayon, kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat. Ramdam ko ang matinding pagpuprotesta ng damdamin niya, pero wala rin siya magawa. Alam kong takot siyang mawalan ng trabaho, kaya sunod-sunuran na lang siya sa gusto ng boss niya. Alam ko ring maraming katanungan ang pumapasok sa isip niya sa arrangement na iyon, pero hindi niya magawa magtanong. Nagmamaktol man, sumunod pa rin siya sa akin. Pagpasok niya kagad sa kotse sa upuang katabi ko, halos matanggal ang pintuan sa persahang pagsara niya nito. Tingnan niya ako ng sobrang tulis na sumagad na yata sa kaluluwa ko. Namiss mo talaga ako, no? Isang beses pa nga lang may nagaganap. Ganyan ka na. Lalo pa ngayon, alam mo nang afford mo na. Baka pati kaluluwa mo, isanla mo na kay Satanas niyan. Nagkunwari na lang akong walang naririnig. Kalmadong pinaandar ang sasakyan na parang
walang nangyayari sa katabi ko. Patuloy pa rin nagtatalak si Rodel. Puwisit na buhay talaga to, no? Kahit saan talaga hindi ako tinatantanan ng kamalasan. Totoo yatang kahit saan ako magpunta, susundan at susundan pa rin ako ng mga demonyo. Puwisit na buhay to talaga, oh. Kalmado pa rin ako. Hinayaan ko na lang siyang ilabas ang sama ng loob niya. Lahat ng galit sa puso niya. Kung sa bagay, maganda na rin siguring ganito. Makisayano lang tayo sa tugtog ng panahon. Ganito lang naman talaga ang takbo ng buhay eh. Lahat puro mga plastic, mga oportunista, mga sabik sa laman, mga manggagancho, mga manluloko. Kapag wala kang pera tinatapak-tapakan ka na lang. Itinuturing na hayop, sinasalbahe, niyuyurakan at inaabuso. Wala nang matino at pwedeng pagkatiwalaan sa pesteng mundong ito. Buwisit. Tila naman wala pa rin akong naririnig sa mga sinasabi niya. Nang madaanan namin ang isang fast food restaurant, pumarada ako at mahinahon ko siyang sinabihan na, "Ano, kain muna tayo." Matigas pa rin ang titig niya, pero sumunod naman siya sa akin. Umorder ako ng makakain. Ako na rin ang umorder ng para sa kanya. Alam ko kasi ang mga paborito niyang ulam. Nung kumakain naman kami, wala kaming imikan. Napansin kong konti lang ang kinain niya. "Kumain ka ng marami," ang sabi ko sa kanya. Itinaas niya ang kanyang panggit ng daliri. Sabay empasay sa bibig niya ng salitang hindi mo na naising marinig sa kanya. Mabilis ang tinapos ko ang pagkain at hiningi na ang cheat. Bumalik ulit kami sa kotse. Sa puntong iyon ay wala kami talagang imikan. Hanggang sa makarating kami sa apartment at dumiretso kami sa terasa. Kumuha ako ng may inom at pulutan at inilagay ang mga iyon sa mesa sa harap namin. Ang agreement namin ng manager mo ay bumagdamag ka sa akin. Kung anong oras magsara ang bar, ganong oras din kita bakawalan. Pero bibigyan kita ng option. Kung gusto mo makauwi na maaga, mag-inuman muna tayo. Oh, talaga? Buti ka pa. Kaya mo akong pasayawin sa mga palad mo. Iba talaga kapag pera na ang gagalaw, no? Pasensya na, Rodel. Tinangka naman kitang kausapin kagabi kaso hindi ka naman available eh. Siyempre, hot item ang katawan na to eh. Kung binigyan mo lang sana kasi ako ng konting respeto, edi sana lahat ng atensyon ko, lahat ng oras ko, lahat ng panahon ko, nasa iyo. Pero hindi eh. Ikaw ang nagtulak sa akin para ibenta ko ang sarili ko. Dahil ipinakita mo sa akin kung gaano ako kababa, kung gaano ako kadumi, kung gaano ako walang silbi. Oo na. Sige na. Ako ang mali. O ano, mag-iinuman ba tayo o magkikwento na lang hanggang madaling araw? Ano pa bang magagawa ko? Mag-inuman para makalayas dito ng mas maaga. Kinagat naman niyang option na yon. Walang imik na kinuha niyang wine glass. Nilagyan niya ng ice at nagsali ng alak dito. Nagsali na din siya sa isa pang wine glass para sa akin at padabog na nilagay sa harap ko. Wala pa rin kaming imikan. Hanggang sa lagpas kalahati na ng malaking bote ng imported na alak ang naubos namin. Medyo lasing na ako. Pati na rin siya. O ikaw, magkano bang binayad mo sa manager ko para masolo mo ako ngayon, ha? Kailangan mo pa bang malaman yun? Ganyan ba talaga kayo? Sinisira niyo ng buhay namin? Nagbabayaran kayo ng hindi niyo man lang ako kinukonsulta? Pagkatao ko ang pinag-uusapan dito, ni wala akong idea sa mga pinag-uusapan yung dalawa. Anong klaseng mga tao kayo? Oo, okay. Chill. 100K. Ano? Tapos ang bibigil lang nun sa akin wala pang 5,000? Sumandal siya sa barandilya ng terasa. Ramdam kong matinding pagtitimpi niya ng galit. Para naman ako isang tupa na hindi makaimik at nakayuko na lang sa isang sulok. Ilang sandali lang at binitawan niya ang isang malalim na buntong hininga. Ibinaling ang paningin sa malayo. Tila nag-iisip. Maya-maya nilingon niya ako. Kitang-kita sa mga mata niya ang matinding galit. Kaagad niyang kinaladkad ako patungong kwarto at itinulak niya ako ng malakas. Dahilan para bumagsak ako ng patihaya sa ibabaw ng higaan. Tapusin na nga natin to. Ito lang naman ang habol mo, di ba? Hindi ako makapaniwala sa ginawa niyang iyon. Kaya mabilis ko siyang itinulak. Napatagilid siya sa kama. Pinakawalan ko ang isang malakas na sampal na tumama sa mukha niya.
Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Hindi inaasahang magagawa ko ang pagsampal ko sa kanya. Hawak-hawak niya ang kanyang pisnging tinamaan ng sampal ko. Ang buong akala ko'y paulanan niya ng suntok ang mukha ko pero binulyawan niya lang ako. Ano pa talagang gusto mo? Rodel, hindi naman yun ang gusto ko sa'yo eh. Hindi yun ang kailangan ko sa'yo. Naintindihan mo ba yun? Sinungaling. Hindi. Sigurado ka hindi yun? Nagbayad ka ng 100,000 sa manager kong swapang. Hindi mo na gusto? Ano ba talaga ha? At bakit? Hindi mo ba nagustuhan yun? Hindi mo ba nagustuhan yung ginagawa ko ha? Yung ginawa ko? Kung kailan na sana payag akong gawin mo ang mga gusto mo. Kahit ilang ulit pa, dun ka pa mag-iinarte? Okay, sige, ganito na lang. Sige. Tumayo siya at tinumbok ang mini component. Pumili ng CD sa rack at saka pinatugtog iyon. Okay, sige, ganito na lang. Pagmasdan mo na lang ako. Kasi, okay, nakakaya naman kasi. 100,000 pa naman ang bayad mo sa akin dito. Siguradong tiba-tiba na naman ang manager kong demonyo. At iyon na nga, sinimulan niyang sumayaw sa harapan ko. Yung klaseng ng sayaw na ginagawa niya sa bar. Yumuko na lang ako nung naramdaman ng mga luhang dumadaloy na sa pisngi ko habang patuloy pa rin ang pagsayaw niya at pangiinggit sa akin. Marahil ay napansin niyang umiiyak ako kaya huminto siya sa pagsasayaw. Wisit naman to, kabad trip naman. Nagdrama pa talaga. Ano pa talaga gusto mo? Patawarin mo ako, Rodel. Yun naman talagang gusto ko eh. Patawarin? Akala mo ganun lang kadali yun, Derek? Hindi mo alam kung gaano kalalim at kasakit ang naramdaman ko dahil sa naranasan sa'yo. Araw-gabi, nakatatak yun sa isipan ko. Hindi ako makatulog. Halos mabaliw ako sa kakaisip. Alam mo bang ilang beses ko nang pinag-isipang tapusin ang lahat dahil dyan? Tapos nung bumalik na sana ang tiwala ko sa sarili ko, gano'n naman ang ginawa mo sa akin. Alam mo bang dahil sa ginawa mo sa akin, kaya pumasok na lang ako sa ganong klase ng trabaho kung anong meron ako ngayon, kung anong trabaho ko ngayon. Alam mo ba yun? Alam mo ba? Kaya nga patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Huwag mo nga akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Sinira mo ang buhay ko. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo ako, Rodel? Sabihin mo. Pwede mo pa namang ituwid ang buhay mo. Tutulungan kita. Tutulungan? At anong kapalit? Sarili ko? Bababuhin mo ulit ako? Huwag na uy. Mas okay pang ako na lang gagawa nun sa sarili ko. Tumayo siya at pinulot ang mga damit na nagkalat sa sahig at inisa-isang isinuot yon. At pagkatapos ay tinumbok niya ang tirasa at naupo. Ang tingin ni Miss Tulang napakalayo. Sumunod naman ako. Umupo din sa silyang nasa harap niya. Rodel, sorry na please. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para bumalik ang tiwala mo sa sarili mo. Sigurado ka? Pues, layuan mo ako. Layuan mo na ako. Yun lang ihilingin ko sa'yo. Ayoko na magtiwala pa. Simula nung isilang ako, wala pa ako nakikitang taong pwedeng pagkatiwalaan ko. Lahat sila mga manggagamit, oportunista, manluloko. Lahat sila. Itong itsura at katawan ko lang ang habol nila. Lahat sila mga plastic. Ang gusto lang nila ay paglaruan ako. At isa ka sa kanila. At nagkagalaiti ako kapag nakikita kong pagmumukha mo. Kaya layuan mo na ako. Tumayo siyang patalikod sa akin at ang mga kamay ay itinukot sa grills ng tirasa. Rodel, hindi naman kita masisisi kung ganyan ang paniniwala mo sa akin eh. Oo, inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Hindi ko naman nakalain na ang ginawa ko ay makapagdulot pala ng malalim na sugat sa pagkatao mo na sana unti-unti na mag-ilom. Pero di ba lahat naman ng tao nagkakasala at nagkakamali?
At hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Tandaan mo yan. Rodel, sa maniwala ka o hindi, malinis ang intensyon ko sa'yo. Nagkamali lang talaga ako nung gabing yun. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon at itutuwid ko ang pagkakamaling yun. Kaya Rodel, patawarin mo na ako. Hindi pa rin siya natinag sa kinatatayuan niya, kaya nagpatuloy ako. Rodel, lahat ng tao may kanya-kanyang pagsubok. May kanya-kanyang krus na pinapasan sa buhay. Ako, akala mo ba masaya ang buhay ko? Hindi. Pero pinilit ko maging masaya. Maging makabuluhan at may direksyon at pangarap. At kahit ganito lang ako, pinilit ko pa rin ito pa rin ang mga pangarap ko. Pinilit kong bigyang halaga ang buhay ko. Nung sinabi mong nag-iisa ka lang sa mundo, walang kakampi at niloko ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Naramdaman ko ang naramdaman mo. Dahil kagaya mo, nag-iisa na rin ako. Noong graduating na ako sa college, nalaman ng mga magulang kong sikreto ko yung nabakla ako. Nahuli nila kami ng boyfriend ko sa bahay na may ginagawa kami. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila at ayun nga, itinakwil nila ako. Pati mga kapatid ko. Hindi na rin nila ako pinapansin hanggang ngayon. Nang masaklap pa, pati boyfriend ko ay tuluyang lumayo sa akin. At pakiramdam ko nga'y gumuho ng mundo ko sa pagkakataong yun. Kaya sa sama ng loob ko, lumayas ako. Nababalot sa takot at pangamba. Walang kakampi. Nakikipagsapalaran sa lugar na ni minsan ay hindi ko pa napuntahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung saan ako pupunta, kung kanino hihingi ng tulong. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Inisip ko na lang na pagsubok lang ang lahat ng yun at malalampasan ko rin yun. Hindi ako nang wala ng pag-asa. Nagpakatatag ako. At buong tapang na inarap ko ang mga hamon ng buhay. Pero alam mo ba ang kaibahan ng sitwasyon natin? Pinili mong sirain ang buhay mo. Nagpatalo ka sa galit. Nagpatalo ka sa mga hamon sa buhay imbis na lumaban ka. Sinisi mo ang lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo. Pati na yung mga taong handa sanang tumulong sa'yo. Kaya sana, buksan mo mata mo, Rodel. Masarap ang may pangarap sa buhay. At lalo pang masarap ito kapag may tao sa kabila ng kanilang pagkakamali ay tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag mong ituring ang lahat ng mga tao na kaaway. Meron ding ilan sa kanila na kakampi mo. Sila ang hanapin mo. Dahil sa hindi pa rin siya umiimik, tumayo ako at nilapitan ko siya. Inakbayan. At doon ko lang napansing umiiyak na pala siya. Patawarin mo ako, Rodel. Bigyan mo pa ako ng isa tuling pagkakataon. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na mangyayari ang pagwasak ko sa ating kasunduan. Humarap siya sa akin at sinabing, Pwede na ba ako umalis? ang pagliis niya sa tanong habang pinapahid ang mga luha niya sa pisngi. Ayaw mo na bang makipag-usap sa akin? Pagod ako. Naguguluhan. Litong-lito. Gusto ko na magpahinga. Okay. Kung yun ang gusto mo, ihatid na kita sa tinutuluyan mo. Huwag na. Teka sandali. Kinapa ko ang wallet ko sa bulsa at tumukot ng 5,000. Iniabot ko yun sa kanya. Huwag na, may pera pa ako dito. Pagtaboy niya sa kamay ko at kahit anong pilit ko, hindi pa rin niya tinanggap ang pera. Okay. Pero, Rodel, ayaw mo pa talaga ako patawarin? Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Akmang tatalikod na sana siya nung kinapa ko sa bulsa ko ang duplicate na susi ng apartment ko at iniabot yun sa kanya. Ito na lang tanggapin mo. Kapag isang araw may isipan mong bumalik, welcome ka palagi sa bahay na to. At kapag nadatnan kitang nandito sa loob, iyon na siguro ang pinakamaligayang araw ng buhay ko. Pansin ko naman ang pag-atubili niya, pero tinanggap pa rin niya ito. Kahit papaano may kunting saya din akong naramdaman.
Nakatalikod na si Rodel nung sinabi kong, Rodel, pakawalan mo ang lahat ng galit niya sa puso mo. Nahinto siya sandali. Maya-maya ay nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Dali-dali akong dumungaw sa terasa para sundan siya ng tingin sa kalsada na nasa ibabala ng terrace. Subalit laking gulat ko nung nasa tapat na siya, biglang inihagis niya pabalik sa akin ng susi. Bumagsak ito sa sahig ng terasa at doon ay biglang naglaho ang lahat ng pag-asang papalit pa siya. Sa sama ng loob ko ay hindi ko na pinuntahan ang bar kung saan nagtatrabaho si Rodel bilang isang dancer. Isiniksi ko sa utak ko na nagawa ko ng lahat at wala ng pagkakataong maaari bumalik pa sa dati. At ang nasabi ko na lang sa sarili ko ay, at least, I tried my best. Pinilit kong kalimutan siya. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo na nakakaraan ay naramdaman ko pa rin ang sakit. Pero hindi ko pala kaya. Kaya bumalik ako sa bar kahit walang gagawin, kundi ang mag-order ng may inom at pagmasdan siya. Hindi na rin ako nakikiagaw sa mga customers na gusto siyang makatable o maiuwi. Bagamat nakita ni Rodel na naroon ako, pero tila hindi niya ako nakikilala. Mistulang ibang tao na siya. At sa bawat nakikita kong may iba siyang katable o kasamang customer sa pag-uwi, parang tinuturog ang puso ko. Dumating ang isang araw na pagdesisyonan kong tuluyan ng kalimutan si Rodel at ihinto ng aking kahibangan. Pero bago yon, ay dadalawin ko muna siya sa huling pagkakataon sa bar sa kanyang pinagtatrabahuhan at kakausapin siya sa huling pagkakataon. Kasama ang isang kaibigan, pinili namin ang table sa harap ng stage kung saan mismo sasayaw ang mga dancers. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagkagulo sa locker ng area ng mga dancers ng bar at may narinig kami nagsisigawan at mga kalabog. Maya-maya lang ay lumabas na mga dancers pati na mga nagsisigawan at nakita ko si Rodel na kasali sa away. May kasuntukan siya at ang ibang grupo ay nagsusuntukan din at nag-aampasan din ng mga upuan at kung ano-anong bagay. Pero doon ako nagulat nang nakita ko ang isang kasama ng kasuntukan ni Rodel na may hawak ng patalim. Sa takot na masaksak si Rodel ay simbilis ng kidlat akong tumakbo kay Rodel at eksaktong sasaksakin na sana siya nang inayharang ko ang aking katawan. 2 beses na saksak ang aking naramdaman sa aking likuran bago ako tuluyang bumagsak sa semento at nawala ng ulirat. Nagising ako kinabukasan sa isang kwarto ng ospital. May dextro sa kaliwa ko at bag na dugo naman na isinasalin sa katawan ko sa kanan. Si Rodel kagad ang una kong nasilayan sa pagmulat ng mga mata ko. Ano bang nangyari? Huwag ka muna magkikilos. Ganito yung nangyari. Sinangga mo ang saksak na para sa akin sana. 12 hours ka nang walang malay. Munti ka nang maubusan ng dugo. Teka. Ilang saksak ba ang natamo ko? 4. Ang akala ko ba 2 lang? 4 daw. Kaya ang daming dugo ang nawala sa'yo. At mabuti rin ka mo na walang masyadong malubang pinsala sa internal organs mo. Naagapan ka agad. Ganun ba? Nasa na daw yung sumaksak sa akin? Dinakip na ng mga pulis. Salamat nga pala sa pagsagip mo sa akin ha. Ano ka ba, wala yun? Teka. Kaninong dugo naman ang sinalin sa akin? Sa akin, compatible pala ang dugo natin. Salamat at compatible pala. Salamat din. Niligtas mo ang buhay ko. Pero alam mo, Rodel, nung gabing yun, napagdesisyonan kong yun ang huling pagbisita ko sa iyo at kakausapin kita sa huling pagkakataon. Kasi ramdam kong iba ka na at hindi mo na ako mapapatawad pa.
Tuturuan ko ang sarili kong makapag-move on at magsimula muli. Napaka-ironic lang na sa huli sanang pagkikita natin ay may saksakan pa mga ganap. Literal na sakit ang naramdaman ko. Pero kahit pa paano, masaya akong ligtas ka at saka hindi na rin kita kukulitin. Ito na huling pagkikita natin. Maraming salamat sa lahat. Hindi na siya sumagot. Nagpaalam na siyang aalis na siya. 5 araw akong nanatili ng ospital. Nang lumabas na ako, si Marvin ang nag-process ng lahat ng mga dokumento ko. Siya at ilang kaibigan ko ang naghatid sa akin pauwi. Sa apartment ko na ako magpapagaling. Isang hapon ng takip silim, medyo nakakalakad na ako noon nang maisipan kong manood ng palabas sa TV na nasa sala. Nasa ganun akong panonood ng mula sa terasa ay may narinig akong kalabog. Sa pag-aakalang ano ang meron doon, tumayo ako at tinumbok ang terasa. Nabuksan ko ang pinto. Hindi ako makapaniwala sa bumulaga sa akin. Si Rodel, nakatayo sa harap ng pinto. Ang mga matay seryosong nakatingin sa akin. Rodel, nandito ka. Oo. At sinunod ko na yung sinabi mo. Pinakawalan ko na sa puso ko ang lahat ng galit sa mundo. Uy, ba't nandito ka lang sa terasa? Di ba dito ko naitapon yung susi ng apartment mo? Yung duplicate. Kaya inakyat ko na lang yung pader at tinalon itong terasa. Nagbabakasakaling mahanap ko pa yung susi rito. So, pag nakuha mo yung susi, babalik ka ulit sa main door at doon ka dadaan patungo sa terasa, ganun. Oo. Palusot pa to. So, ibig bang sabihin yan, sasamahan mo na ulit ako dito sa apartment, babalik ka na rito? Pwede ba? Totoo? Seryoso ka? Totoo. Sa sobrang saya ko, kagad ko siyang nilapitan at niyakap. Sinuklaan din niya ang yakap ko. Bagamat ingat na ingat siya dahil sa mga sugat kong hindi pa lubusan naghihilom. Kaya yon, balik na naman ang samahan namin ni Rodel. At sa pagkakataong iyon, iniwasan ko na talaga magkamali at magpatalo sa tukso. Iniiwasan ko na rin ang magyaya ng inom. Mahirap na. Ang mahalaga kasi, nariyan na siya sa poder ko. Bumalik na siya. In fairness, napakaganda din naman ang samahan namin. Lahat ng gawaing bahay sa kanya habang ako'y naghahanap buhay. Bumalik ulit ang sipag niya sa pagtatrabaho, ang pagiging thoughtful, sa pagiging masinop sa lahat ng bagay, at hindi siya tumatanggap ng sweldo. Kapag may gusto lang siyang bilhin, saka lang siya nangihingi ng pera. O kaya kapag nagsha-shopping kami ng mga gamit at may nagustuhan siyang damit o pantalon, binibilhan ko siya. Tinuruan ko rin siya mag-drive gamit ang kotse ko at nang natuto ng basic ay in-enroll ko siya sa driving school at pinakuha ng lisensya. Sa tingin ko naman ay masaya na si Rodel sa setup namin. In fact, naging sobrang close kami sa isa't isa. Tinuruan din niya ako maglaro ng basketball. Dahil sa athletic si Rodel, ginigising na din niya ako ng alas 4 pa lang ng umaga at yayayaing mag-jogging o kaya'y makipag one-on-one ng basketball. Aaminin ko, nagbagong lifestyle ko sa impluensya ni Rodel. Naging conscious na rin ako sa physical activity at sa kalusugan ko. Nung unang umagang niyaya ko ni Rodel na gumising na maaga at samahan siya sa kanyang pagja-jogging at paglalaro, talagang inayawan ko. Pero nangungulit talaga siya. Please naman Derek, wala akong kasama eh. Tas wala akong makalaro dito. Sadya lang naman sa babae. Sama mo na ako, please. Ano ba? Ay, ako nga eh. Ikaw na lang, ayoko. Ah, ganun. Sige, pag di mo ako sinamahan, mag-iingay ako rito. O kaya maghanap ako ng kasama dyan sa labas. Madaming chicks dyan na gusto makipagkaibigan sa akin, ano? Nakakanaw na. Sige na. Storbo nito. Agang-aga eh. Yun, ganyan dapat. Siyempre, ako ba naman? Sa ngiti pa lang ni Rodel,
lusaw na ang puso ko. Kaya ang nangyari, 4 a.m. to 4:30 a.m. jogging kami. At pagkatapos, 1-on-1 na kami sa basketball court. 1 oras. Kahit di ako marunong maglaro, pinagtiyagaan pa rin niya ako. Pinagtatawanan, niloloko, iniinis, hinahamon. Kaya kahit papaano, pinag-igihan ko rin na matuto para hindi niya basta-basta pagtatawanan. At sa tingin ko naman ay natuto din ako kahit papaano. Iyan ang naging routine namin sa araw-araw. Pagdating ko naman galing trabaho, nandiyan lang din siya sa apartment. Kung hindi nanonood ng TV, nag-workout. Hinihintay ang pagdating ko. O ano, kumusta ang trabaho? Kaagad na tanong niya. So yun, kwentuhan ng ganap sa mga araw namin. Sharing ng mga nakakainis at nakatatawang experience. Kung minsan din naman, kapag nakita niyang pagod ako galing sa trabaho, nag-o-offer yan na magmasahe. Siyempre, pinapaunlakan ko pagkatapos ng pagpapakipot. Pero minsan, ako din naman na nag-o-offer na magmasahe sa kanya na pinapaunlakan din naman niya. Oo, aaminin ko na sa simula nung setup namin ito, satisfied na ako sa kalagayan namin. Pero ang hirap din pala. Iyon bang mahal na mahal mo yung tao? Nandiyan na sa harapan mo, gusto mo na siyang yakapin, sabihin sa kanya na mahal mo siya, pero hindi pwede dahil hindi ikaw ang tinitibok ng puso niya. Araw-araw mo siyang nakikita, naamoy ang katawan. Nagsasama kayo sa isang bahay, pinagsisilbihan ka. Pero hanggang doon na lang ang lahat. Siyempre, dahil inaalagaan ko ang pangako ko, inirerespeto ko siya. Ang hirap lang talaga, kagaya ng kapag ganyang nasa isang kwarto lang kami, matinding tukso palagi ang nialabanan ko. Kadalasan din kapag naglilinis siya ng bahay, naka-shorts lang siya, walang pang itas na damit, punong-puno ng pawis ang matipunong katawan niya. Para sa kanya walang mali siya iyon, pero para sa akin, ang tukso na iyon ay naiipon dito sa puso ko. Isang araw, nung maisipan ko mag-shower, nandun pala si Rodel sa loob. Nang matapos na siya, kitang-kita ko ang tuwalyang nakatapi sa harapan niya. Lantad na lantad ang puso niya, ang six-packs abs niya, at ang malaking umbok ng chest. Walang kataba-taba sa bewang. Nung nawala sa isip kong nakatitig na pala ako sa kanya, bigla niya akong sinita. Uy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Ikaw Isang gabi, niyaya niya ako mag-inuman. Parang masarap uminom ngayon. Ano, inom tayo? Namimiss ko na kasing uminom eh. Pampatulog lang. Ay, inom talaga. Tapos kapag nalasing ako, Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. hindi na ako nagtanong pa. Sa isip ko, baka tinitest niya lang ako. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya ay, okay, sige, go. Ikaw ang bahala, sabi mo yan. Nung medyo tumatalab ng alak sa katawan namin, naitanong ko sa kanya, Rodel, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Yun lang ang tanong ko. At matinding pagsisisi ang naramdaman ko kung bakit ko pa naitanong iyon. Ako? Siyempre, magkaroon ng trabaho, pamilya, asawa at mga anak na magsisilbing inspirasyon ko at katuwang sa buhay. Pakiramdam ko ay binatukan ako sa sagot niya ngayon. Siyempre, hindi ako kasali sa pangarap niya ngayon. Bigla tuloy bumalik na naman ang sakit na naramdaman sa paglayo sa akin ng mga nakarelasyon kong hindi na nagpakita pa sa akin. Pero nalaman kong nag-asawa na at may pamilya na pala. Tila dinurog ang puso ko sa sagot niya ngayon at namalayan ko na lang na dumadaloy ang mga luha ko sa mga mata ko. Tumalikod ako kay Rodel at pinahid ng patago iyon. Ganun ba? Ikaw,
Anong pangarap mo? Lalo yatang bumigat ang pakiramdam ko sa tanong naman niya na iyon sa akin. Ah, ako? Siyempre, isang lalaking magmamahal sa akin. Pero, tanggap ko na rin kung sakaling hanggang sa pagtanda ko ay nag-iisa lang talaga ako. Walang hahawak sa kamay ko hanggang sa huling hininga ko dito sa mundo. Alam mo naman, kung isang propesyon ng kabaklaan, panghabang buhay ito. Tahimik lang si Rodel. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Kaya ang ginawa ko ay nagpatuloy ako. Alam mo Rodel, kahit ako ganito, may pera, matapang na hinaharap ang lahat ng pagsubok. Nakikita mong ngumingiti ako. Pero sa totoo lang sa gabi kapag naisip ko ang kalagayan ko, umiiyak din ako. Ang totoo niyan, hindi ako masaya sa buhay. Alam mo na. Kaya nung umalis ka dito, halos mabaliw ako. Takot na kasi ako mag-isa eh. Takot akong iwanan. Tinapik ni Rodel ang balikat ko. Niyakap. Hinaplos-haplos ang buhok ko. At ang yakap niya, mahigpit. May bahid ng tunay ng pagkaawa. Kaya ang ginawa ko na lang ay niyakap ko din siya. Ano ka ba, okay lang yung Rodel? At least, alam mong saloobin mo. Pangako, Derek. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ko in-expect na sasabihin niya yon. May tinikman na tila na buno sa puso ko. May parte din ng utak kong nagsabing, "Sus, maniwala ka. Ilang lalaki na ba nagsabi niya sa'yo? Pero nasan sila ngayon? Mga sinungaling yung mga lalaki, huwag ka na magtiwala dyan." Nang medyo nalasing na kami ay inalalayan pa ako ni Derek sa aking kwarto bago niya tinumbok ang kwarto niya. Bagamat lasing ako, gising naman ang diwa ko. At bagamat may nag-udyok sa akin na hapulin si Rodel at yakapin siya, naalala ko pa rin ang pangako ko, ang kasunduan namin. Kinabukasan ay medyo late na ako nagising. At dahil may trabaho kasi ako at kahit medyo masakit pang ulo ko dahil sa inuman namin ni Rodel nung nakaraang gabi, kailangan kong gumising at bumangon. At dahil nga nagmamadali ako, nag-shower lang ako na mabilis at nagbihis na rin. Nang lalabas na sana ako ng kwarto, nagulat ako at hindi ko na ito mabuksan. Bigla ako nataranta. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni Rodel habang niyuyugyug ang pinto. Maya-maya na may sumagot si Rodel. Sandali lang po. Ano ba nangyayari? Di ko mabuksan tong pinto. At pagkabukas ni Rodel, saka niya sinagot ang katanungan ko. Nilak ko sa labas ang pinto mo. Di ba sabi ko sa'yo kagabi na akong bahala sa'yo, di ba? Salbahe ka talaga, malilate na ako. Sorry naman. Di ako nagising na maaga eh. At iyon ang naging drama namin ng umagang iyon. Isang gabi, nalita ko umuwi gawa ng overtime sa trabaho sa opisina. Nung makapasok na ako ng apartment, nandun na pala si Rodel sa terasa at umiinom. Ba't late ka ngayon? Ang tanong niya kagad habang dalit-daling tinungo ang dining table para ayusin ang mga nakahain na niyang pagkain. Pasensya na. May mga hinabol na trabaho eh. Sorry, di ako nakapag-text sa'yo eh. Sobrang busy kasi. Tinungo ko na rin ang lamesa at umupo. Sabay kaming kumain. Kasi kahit late ako umuwi, hinihintay pa rin ako niyan para sabayan ng pagkain. Parang nakainom ka yata. Oo. Wala kasi magawa eh. Uy, inom tayo pagkatapos natin kumain na. No ba? Teka, ano bang meron? Wala lang. Gusto lang kitang makabanding, yun lang. Yes! Tapos ilalak mo na naman ako sa kwarto ko. Di na. Itatali na lang kita sa poste. Pagkatapos namin maghapunan, diretso kagad kami sa terasa at nag-inuman. Sa kalagitnaan, hindi ko alam kung malisyoso lang talagang isip ko.
Pero nung sinadyang hubarin ni Rodel ang t-shirt niya, tinanggal ang isang botones ng fly at tila wala lang na ipinagpatuloy ang pag-inom. May kakaiba akong naramdaman sa katawan ko. Nakaukit sa isip ko ang ganda ng malalaking biceps, maskuladong chest at animoy mga pandesal sa tiyan niya at ang kulay ng puting garter na nakausli gawa ng pagtanggal niya ng botones. Sobrang overwhelmed ako sa nakikitang ganda ng hubog ng katawan niya. Oy, pinagpapantasyahan mo na naman ako, no? Marahil ay sa pagka-heaven ko sa nakitang ngiti niya o dala na rin siguro ng alak ay nasagot ko siya ng, "At bakit kung pinagpapantasyahan kita, may problema pa? At saka naman Mr. Rodel, bakit ka ba naghubad dyan at tinanggal mo pa yung botones mo? Hindi mo naman kaya ako tinutokso niyan ha?" Palaban ka. Bakit? Kahit hubarin ko pang lahat dito ngayon, wala namang problema, di ba? Kung gusto mo, magsasayaw pa ako para lang sa'yo. Diyos ko naman Rodel, huwag mo naman ako toksohin please. Hindi talaga kita tatanggihan dyan. Ang sigaw ng utak ko. Bakit ka nga ba naghubad? Sinainitan ako eh. Kung gusto mo, maghubad ka rin. Ganon. Ikaw ha? Ano, para lumantad sa'yo ang pinakaingat-ingatan kong sariwa at nakakabighaning katawan ha? Lasing na kaming pareho nung magyaya na ako matulog. Dahil sa tila matutumba ako sa paglalakad ko papuntang kwarto ko, inalalayan niya ako hanggang sa makahiga na ako sa kama. Ang buong akala ko iaalis na si Rodel at dediretso na sa kwarto niya nung hindi ko inaasahan na, Umuso ko nga ng konti, Derek. "Doon ka nga sa kwarto mo, ilak mo yung pinto para walang mangyari." Tumayo nga siya at narinig ko pa ang pag-click ng paglak ng pinto. Pero naramdaman kong may bumalik sa kama at sigurado akong si Rodel yun. "Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka?" Dito ako matutulog. Tatabihan kita. Tila nawala lahat ng kalasingan ko sa narinig. Bigla ako napabalik ko sa higaan. Naupo sa gilid nito. "Huwag kang ganyan, Rodel. Tutuksay mo naman ako tapos kinabukasan iiwanan mo ko. Ayoko ng ganun, Rodel. Masaya na ako sa ganito tayo. Kaya bumalik ka na sa kwarto mo, okay?" Pero hindi natinag si Rodel. Humiga siya sa tabi ko na para bang wala siyang narinig. At sa pagkairita ko, ang nasabi ko na lang ay, "Okay, kung gusto mong dito matulog, sige. Doon na lang ako sa kabilang kwarto." Tatayo na sana ako para lumipat nang bigla namang hinawakan niya kamay ko. Ang mga matay mapupungay na nakatitig sa akin, nagmamakaawa. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman sa ganun, Rodel. Natatakot lang ako matukso na naman at mawala ka. Ayokong maulit muli yung pagkakasala ko sa'yo. Solve na ako sa ganitong sitwasyon natin. Alam kong hindi tayo pwedeng maging tayo. At alam kong hindi ako ang taong pinapangarap mo maging katuwang sa habang buhay. Di ba babae ang gusto mo? Kaya please, huwag mo na akong Hindi ko na nagawang tapusin pang sinasabi ko gawa ng bigla niya akong hinatak at niyakap ng mahigpit. Hindi na ako nakapalag. At Ate Charo, Dr. Holmes, isa lamang po akong bakla na marupok at malantong. Muli nangyari po ang hindi dapat na maganap. At sa pagkakataong iyon, biglang nabura ang lahat ng mga pangako ko sa sarili na huwag magpapatalo sa tukso. Ang tanging nasa isip ko sa mga pagkakataong iyon ay ang matinding kaligayahan na nalalasap dulot ng yakap ni Rodel. At ewan ko rin ba, parang may naiibang init ang yakap niya. Tila nanggagaling sa puso ang mga ito. Alas 7 na ng umaga nung magising ako. Si Rodel ay himbing na himbing pa at animoy nasa kalagitnaan ng sarap ng pagtulog. Bumangon ako at naupo sa may study table. Pinagmasdan siya. Matangkad siya, matipuno, bilog at proportion ang lahat ng parte ng katawan. Moreno ang balat pero makinis naman. Makisig. Nasa ikapitong langit pa rin na pakiramdam ko. Hindi ako makapaniwala sa naganap. Pero sa kabilang dako ng utak ko,
Naglalaro na naman sa isip ko ang mga nakaraan. Ang mga ganong kaligayahan na nalasap ko sa piling ng mga nakarelasyon ko at ang sakit na naramdaman ko sa paglisa nila sa akin. Para bang feeling na may goal akong tinutumbok na huwag lumampas sa isang boundary at maging kontento na kung saan man dapat. Pero natikman ko ang kakaibang sarap sa kabilang dako. Siguradong hahanap-hanapin ko na naman ang sarap na yon. Bagamat iyon ay patikim lang dahil hindi naman talaga iyon ang nakalaan para sa akin. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang mga luha ko habang nakatutok ang paningin ko sa natutulog pang si Rodel. Nasa ganun akong ayos nang bigla siyang nag-good morning sa akin. Gising na pala siya. At ayun, pinakawala na naman niya ang pamatay niyang ngiti. Dali-dali kong pinahid ang mga luha ko at nag-good morning din sa kanya. Hindi ako nagpahalatang umiiyak ako. Tumayo si Rodel at tinungo ang study table kung saan ako nakopo. Hinila ako patayo, niyakap. Tapos hinila niya ako pabalik sa kama. Humiga uli siya habang ako'y nakaupo lang sa gilid. Hawak-hawak ang kamay ko. Bakit parang anukot na mukha mo? Ano? May nangyari pa? Bakit? Wala lang. May naalala lang ako. Hindi nga, bakit? Gusto ko malaman. Nag-isip ako ng sandali. Binitawan ng isang malalim na buntong hininga. At sinabing, bakit mo ginawa sa akin ng ganito? Anong ginawa? Yung kagabi. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Una, di ba may usapan tayo na walang ganon? Pangalawa, hindi naman talaga tayo pwede, di ba? Dahil ang gusto mo naman ay babae. Hindi akong katuparan ng mga pangarap mong magkaroon ng pamilya, ng mga anak. Kung yung ginawa naman natin kagabi, wala lang yun. Masakit pa rin sa akin yun dahil mahal na mahal kita eh. Alam kong alam mo yun, Rodel, di ba? Alam ko. Kaya mo ba pinaglalaro ng damdamin ko? Hindi. Hindi yun. Eh kung ganun, bakit mo ginawa yun? Dahil mahal na rin kita, Derek. Sa pagkarinig ko sa sinabi niya ngayon, tila biglang nagsikanta ng 1,000 anghel sa paligid ko. Pakiramdam ko'y hindi ako makahinga sa sobrang galak ng puso ko. Pilit kong pinura mga ilusyon na iyon at nagpakipot pa rin ako. Ano ba? Huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Derek. Mahal na kita. Eh, paano mo mamahalin na isang katulad ko? Paano ako makapaniwala sa sinabi mo samantalang babae naman ang gusto mo, di ba? Paano mo patutunayan sa akin yun? Hindi ko alam, Derek. Hindi ko alam. Sa totoo lang nalilito din ako. Di ba gusto mong babae pero mahal mo ako? Ganun ba yun? Hindi na umimik si Rodel. Hindi rin ako kumibo pa. Sa loob-loob ko, may pagdududa pa rin ako kahit gustong magtatalon sa tuwa ng puso ko. Maya-maya nagsalita si Rodel. Bakit hindi mo na lang hayang patunayan kung sinabi ko? Kung ayaw mo maniwala, sige, okay lang. Pero di ba ang sabi mo sa akin, tutulungan mo ko na nandyan ka palagi para sa akin? Wala namang mawawala sa iyo kung hayaan mo na lang akong patunayan ng sinabi ko, di ba? At sino bang bakla ang hindi maiengganyo sa mga sinasabi ng isang kagaya ni Rodel? Okay. Tama si Rodel. Dapat walang expectations at i-enjoy ko na lang mga pangyayari. Naging mag-on kami ni Rodel. Sobrang saya ko at muli, nalimutan ko ang mga masasakit na karanasan sa mga naunang karelasyon. Tila araw-araw, gabi-gabi ay masaya kami. Pag weekends nag-out of town kami, pupuntang Baguio, Palawan, Boracay, Bohol, Cebu. Napakaraming masasayang experiences ko kasama siya. Siyempre, dahil sa iba na ang level ng relasyon namin, pumapasok na sa akin ang selos kapag may mga babae at baklang kumakausap sa kanya
o yung mga gustong makipagkaibigan. Pero touched din ako dahil pinapatunayan ni Rodel na totoo ang naramdaman niya para sa akin. May isang beses nga habang nagbi-beach kami at magkatabing nakahiga sa beach, lingid sa kaalaman namin, may dalawang sexy at magandang babae palang bumubuntot-buntot kay Rodel. Habang nasa ganong ayos kami, dumaan ang dalawang babae at nagparinig. Ang sabi pa nila, sayang daw si Rodel. Gwapo daw ito pero bakla naman. Sabay bitiw ng tawang ng iinis. Siyempre nasaktan ako doon. Marahil ay nahalata ni Rodel na medyo napikon ako. Bigla na lang siyang tumayo at hinabol ang dalawang babae. Mga miss, excuse me. Ako ba yung pinaparinggan niyo? At kinumpirma naman ng dalawang babae na si Rodel nga ang tinutukoy nila na nangihinayang daw sila dito. Alam niyo mga miss, hindi ako nakikipagrelasyon sa taong iyan dahil sa panlabas niyang anyo. Sobrang bait po ng tao niyan at iyan na nagustuhan ko sa kanya. Oo, nakagandahan talaga ako sa inyo. Maganda kayo. Sa totoo nga niyan, na-attract nga ako sa inyo. Sa ganda ba naman ng mga katawan at mukha niyo, pwede akong, alam niyo na, kung gusto niyo lang ha. Pero hindi lahat ng lalaki habol lang ay ang ganda ng katawan at mukha. Para sa akin, mas importante pa rin ang kagandahan ng kalooban. At ang tanong ko sa inyo, meron ba kayo nun? Hindi nakaimik ang dalawang babae at marahil sa sobrang hiya, tumalikod ang mga ito at lumayo. Rodel pala ang pangalan ko. Ang pahabol na sigaw ni Rodel at bumalik na sa tabi ko. Siyempre feeling ko, ang haba-haba talaga ng buho ko. Pero sabi nga nila, kapag dumaan ka raw sa isang state ng euphoria, ang kasunod noon ay feeling of disappointment naman. Siguro totoo. Simula kasi nung naging kami ni Rodel, pakiwari ko'y naging confident na din siya sa sarili niya. Dumadami ang mga kaibigan at hindi pwedeng hindi papasok ang selos. Kapag nakikita kong may mga itinetext siya, nagtatanong din ako sa sarili ko kung sino yon. Lalo na kapag tila sunod-sunod na ang text na halos di na ako napapansin. Marahil para sa kanya ay okay lang yon. Pakikipagkaibigan lang at baka sa isip niya ay naintindihan ko. Pero hindi ko rin alam kung dapat pa ako magselos. Nahihiya din naman ako magtanong kung sino ba ang tinetext niya at kung pwede ko bang mabasa ang mga yon. Nung dumating na sa puntong hindi ko na talaga kaya, nakipag-usap ako sa kanya at inunahan ko na siya. Masakit pero sinabi ko pa rin na, alam mo ba Rodel, kung sakaling makita mo na ang babaeng pakakasalan mo at siyang tutupad ng mga pinapangarap mo, nandiyan lang ako. Nandito lang ako palagi. Patuloy na sumusuporta sa iyo. Tiningnan naman ako ni Rodel. Hinaplos sa mukha ko at sinabing, Kung darating man siya, promise ko sa'yo hindi kita iiwan at ipapakilala pa kita sa kanya. Wala tayong sekretuhan, okay? talaga? Ang sagot ko na lang. Pero syempre sa loob-loob ko, hindi ako naniniwala. Nakailang relasyon na kaya ako at ilang ulit ko na rin narinig ang ganyang mga salita. Isang araw, marahil sa sobrang pagkainip niya sa bahay, nagsuggest siyang maghanap ng trabaho. Dahil wala pa namang opening sa kumpanya ko, pinayagan ko na rin lang siya at ang in-applyan niyang trabaho ay security guard. At dahil sa tangkad at matipunong katawan niya, tinanggap kagad siya at pinag-report sa trabaho kinabukasan lang. Isang malaking bangko sa Makati ang kanyang assignment. Masayang masaya siya dahil kahit papaano raw, may sweldo na siyang matatanggap na talagang pinaghirapan niya. Ang hindi niya lang alam, malungkot ako kasi nakikita ko ang unti-unting paglayo niya sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Simula nung makapagtrabaho siya, dumami na ang mga nagtetext sa kanya. Nakikipagkaibigan, babae, lalaki, baklang kasama sa trabaho, o mga empleyado ng bangko kung saan siya naka-assigned. Kung minsan din,
may mga gabing hindi siya umuwi. Magte-text na lang yan at sasabihin sa akin na may special training daw sila. O minsan naman, absent ang mga ka-reliever guard niya. Siyempre malungkot ako nun. Isang gabi, mag-aalas 10 na at wala pa rin si Rodel. Dapat kasi nasa bahay na siya kapag alas 9. Pero wala pa ring Rodel na dumadating at wala ding text galing sa kanya. Maya-maya'y nag-ring yung landline. Pero hindi pala si Rodel ang nasa kabilang linya. Isang babae ang boses. At tono pa lang ng pananalita ay napi-figure out kung may pinag-aralan. Nandyan po ba si Rodel? Hindi pa dumadating eh. Sino po sila? Si Christine May po, girlfriend niya. May usapan kasi kaming magkikita ng 9:30. Wala pa siya eh, at naka-off ang cellphone niya. Baka kako, nakalimutan niya ang date namin. Pakiramdam ko ay bumara ang lahat ng dugo ko sa puso ko. Tila hindi ako makahinga. Ganun ba? Baka na-late lang, Christine. Antayin mo na lang. Hindi ko lubos maisalarawan ng matinding sama ng loob sa nalaman ko. Pakiwari ko'y dinurog ang puso ko. Tinotorture. Hindi makatulog. At habang tumatakbo ang oras, ramdam ko ring pabilis ang kabog ng dibdib ko. At sa gabi ngayon, walang Rodel na umuwi ng bahay. Itutuloy. Abangan ang finale episode. Pero bago po ulit tayo magpaalam, i-announce ko lang uli na meron ulit tayong papremyo courtesy of Sir Michael Yuha, ang writer ng kwento natin ito. Ang pipiliin pala namin ay yung may mga pinakamagandang comment about sa kwento. So, pipili po kami dito sa first part at sa finale part ng kwentong ito. Magre-reply po kami sa comment ninyo na kayo po ay nanalo ng first, second o third prize. At pagkatapos po nun, dapat po i-PM nyo kami sa Facebook page or sa mismong page po namin pareho ni Sir Michael Yuha or sa mismong Facebook account po namin. Para doon nyo po ibibigay yung Gcash nyo or any wallet account ninyo para doon namin masend yung inyong prize. Hihintayin po namin yung comment nyo dito sa first part at sa second part at kung nag-reply kami, so that's the time po na pwede na kayo mag-PM sa amin. Nga pala, ang mananalo ng first prize o yung pinakamagandang comment ay 300 pesos. Yung second naman po ay 200 and then yung pinaka-last po 100 pesos. So tatlo po yung mananalo na pipiliin namin. At huwag nyo nga palang kakalimutang i-like tong kwento kung nagustuhan nyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. At pakihit na rin po yung notification bell dyan para once na mag-upload ako or i-upload ko po yung second part o yung finale part ng kwento natin ito, manonotify po kayo. O kahit ano pong oras ako mag-upload ng kwento. Or any kwento. At syempre, bago ko talaga makalimutan, maraming salamat po Sir Michael Yuha sa pagtitiwala na maisa-boses ko or i-adapt ko po siya sa audio version yung mga kwentong isinulat nyo, yung mga obra nyo. I really appreciate po yung pagtitiwala nyo sa akin. At nga pala, speaking of, may mga nagko-comment po kasi dito sa mga kwento ko na narinig na daw nila sa ibang kwento o sa ibang channel to. Again, ito lang po ang channel na legit na pinagkatiwalaan ni Sir Michael Yuha o binigay ng rights para isa boses o i-convert yung mga kwentong isinulat niya into audio version. Kung narinig nyo man po itong kwento na to sa ibang channel or sa ibang platform, kung may link po kayo, i-PM nyo rin po sa akin yung link or kay Sir Michael Yuha mismo, i-direct nyo na sa kanya kasi gagawa niya po ng paraan niya kasi po yun paglabag po yun kasi plagiarism po yun. Wala pong ibang pinagkakatiwala si Sir Michael Yuha o binibigyan ng rights na isa boses ang kwento niya kundi ako lang po or itong channel ko. Yun lamang po at really appreciate po namin kung matutulungan niyo po kami. So kita-kits po tayo sa finale part ng kwentong ito. Bye-bye!